seems there is no hope, there's one thing I'm sure of. There's one thing that I hope is in I will trust in Him and Him alone. God knocks at my door. My hope is in, my hope is in, my hope is in the Lord. Magandang umaga po. At ito po ang team ng ating church anniversary itong month na ito na April. No? Zeal for God. Malapit na rin po yung ating anniversary. Ilang linggo na lamang po. No? Kaya hihil ko po na ipag-pray po natin mabuti po ito. At natin pong isuportahan. No? At ibig ko talaga na sana po lahat ng ating mga miyembro ay makasama po dito po sa ating family camp at pag-celebrate ng ating anniversary. Amen? Pag-pray mo po tayo. No? Talagang pagsikapan natin po na tayo po ay naroon sa araw na yan ng ating pong celebration. At inibuksan ba po sa Book of Genesis chapter 22. The Book of Genesis chapter 22. Ang ating pong celebration ay 2 araw. Amen. Amen? O ngayon natin gagawin yan. Sabado at Linggo ng ating celebration. Kaya meron tayong worship ng Saturday ng hapon at meron tayong worship ng Linggo. Kaya mangyayari noon ay wala tayong servisyo sa Rumban ng Sunday. Amen? Amen. Siyempre, alam na naman narito ka sa kabila. Wala rin tayong worship sa Angeles ng Sunday at wala rin worship sa Taguig. Amen? Doon tayo lahat sama-sama. Okay, the Book of Genesis chapter 22. At magkaroon tayo po ng palitan pagbasa mula tatang 1 hanggang 18. Chapter 22 ng Genesis, verse number 1 to number 18. Alright, nakita na po ninyo? Magkaroon tayo ng palitan pagbasa, mga 1 to 18. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and cleared the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Isaac spake unto Abraham and his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but what is the lamb for a burnt offering?
And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Okay, tapos yun, verse number 10, ha? Clear? Okay, Abraham stretched forth his hand and took the knife to what? Again? Alright, upang patayin yung kanyang anak. Bakit? Bakit? Sapagkat hinihingi ng Diyos yung anak niya. Are you with me? Hinihingi ng Diyos yung anak ni Abraham na ihandog ni Abraham para sa Diyos. Okay? Alright. Now, saan ako na? Verse 12? And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. You see? So, sinubukan lang pala siya ng Diyos. Liwanag ba? Sinubukan lang pala siya ng Diyos. Amen? Pero handa nang ibigay, ano? Handa nang ibigay. Okay? Oh, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up a burnt offering in the stead of his son. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven, and this is the second time. Okay, 17 to 18, sabi-sabi tayo. That in blessing, I will bless thee, and in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Now, ngayong umaga ay pinili kong pag-usapan ng kwento. Simple lang po ang ating pag-usap. No? Okay. Okay. Hiningi ng Diyos kay Abraham yung kanyang anak na ibigay sa kanya. Si Abraham sumunod upang ihandog bilang sakripisyo yung kanyang anak sa Diyos. Amen? Nakaposa si Abraham sapagkat pinatunayan niya yung kanyang dedication ay talagang sa Diyos. Amen? At bilang kapalit, sa naging pagsunod ni Abraham sa Diyos, sa verse number 18, anong naging kapalit? Pakilakas. Ano sabi ng Panginoon? Verse number 7, very simple. Very simple. Anong naging kapalit? Alam niyo, that in blessing, I will bless thee. Amen? Amen? Pinagpala. Okay? At yung kanyang, bagamat siya'y maganda na magkaanak, no? Pinarami pa ng Diyos yung kanyang lahi. Gano'ng karami yung kanyang lahi? Sa verse number 17 to 18, si dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Nakita niyo po? Amen? Amen? Tatanong ka, and they seed shall possess the gate. Ito mo? Walang nakagagapit sa yung binhi. Amen? Until now, yung binhi na Abraham, yung Israel, walang makatalo. Amen. Malamangit ko sa atin. Amen? Kasing power po sila ng Amerika. Amen? Amen. At ano pa? Verse number 18, ano pa? At ang iyong binhi ay and they say, shall all the nation be what? Pinagpala siya ng Panginoon. Maliwanag ba? At yung kanyang binhi, pinagpala din ng Diyos. Amen? At sa pagpapala ng Diyos, ay naging pagpapala din sila sa buhay ng maraming bansa at maraming tao. Are you with me?
Isa dito is what? Yung galing, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay mula sa kanyang binhi. Amen? And this morning, marami akong bibigyan ng talata. Ibig kong makikita ibig kong bigyan natin ng kasagutan. Ito. Okay. Will God meet the needs of those who give to the Lord's ministry? Tutugunan nga ba ng Diyos ang pangailangan nila na naghahandog para sa ministeryo ng Panginoon? Amen? Yung Tagalog ako na maraming sa tayo. Will God meet the needs of those who give to the Lord's ministry? Now, as a Baptist, we don't believe the prosperity gospel. Amen? Never na tayo pinippreach na lagi na lang blessing. Never tayo pinippreach na hinahamla nila ito na pag-ibig ko, lagi kang pagpapalain ng Panginoon. No? At ang plano Diyos ay talagang puro blessing na lamang at hindi niya kalooban na naghihirap ang Kristiyano. Never. Alright? But this morning, ibig ko na ating i-consider itong mga taong ito ng Diyos, na dahil sa kanilang ginawang pagsunod sa Panginoon at paghahandog ng kanilang sarili at pagsuporta sa ministeryo ng Diyos ay talagang pinagpala naman niya talaga. Are you with me? Amen? I-consider natin itong mga tao ito. Kagaya po nitong si Abraham. No? Na yung kanyang pangailangan ay tinugunan ng Panginoon sapagkat siya po ay naghandog na para sa Diyos. Tayo mo lang dito ngayon, tayo mo lang. Ang Diyos aming Ama, salamat po sa iyo sa umaga ito. At aking pong dalangin na ngayong umaga, ihanda mo po ang puso ng bawat isa. At ako po, ng iyong balingkod, gamitin mo lamang muli upang iyo pong turuan, palakasin, pag-alabin, at bigyan ng masigasig na pananampalataya at paglilingkod at katapatan ang bawat isa na nakatayo ngayong umaga. Ang iyong mga anak na tinubos mo ng iyong banal na dugo. Iyang dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Nakita niyo ba ang alas Tagalog? Tutugunan ba? Okay. Hindi ko kita dyan sa... Malaki ba talaga dyan? Tutugunan ba ng Diyos ang pangailangan ng mga nagkakaloob para sa kanyang ministeryo? Alright. Nauna-una, nakita natin kay Abraham that God provided Abraham's obedience. Amen? Amen? God provided Abraham's obedience. Alright? Bagamat iisa yung kanyang anak, na siya po'y sinubukan ng Panginoon, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagdalawang isip. Bakos siya po'y talagang sumunod. At siya po'y naglakbay ng 3 araw kasama si Isaac doon sa bundok na pinili ng Diyos na doon may Abraham ihandog siya sa akin bilang handog na susunugin. Alright? Walang tanong si Abraham. Wala siyang tanong na, Lord, bakit si Isaac pa na aking anak? Bakit hindi na lamang kaya kong maghandog ng 1,000, 2,000, hanggang 3,000 asno or baka or tupa? Bakit si Isaac pa naka-isa-isa kong anak? Wala siyang ganon. Di ba alam niyo siya? Wala siyang ganon.
Okay? Kaya di niya magbigay kahit 3, 5 alipin sapagkat marami siyang alipin. Are you with me? Kaya niya magbigay. Alright? Marami siyang salapi. But not beloved Christian, madalas, isip ka pa rin, madalas, kung ano yung pinakamalapit sa iyong puso, doon ka susubukin ng Panginoon. Diba na niya? Pinalisip ka pa rin. Okay? Sino si Isaac sa buhay mo? Sino ang Isaac sa buhay mo? Na kung hihingin sa iyong Diyos, kaya mo bang ihandog para sa Kanya? Alam mo ba? Pero si Abraham, hindi siya nasubukan. Alright? Talagang nag-travel siya upang ihandog si Isaac sa Panginoon. You see? Kaya nga, in verse number, notice verse number 12. Ano sabi ng Diyos? And He said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know. Nakita ba yun? For now I know that thou fearest God. Maganda, sinabi ng Diyos, tama ba? Nakita ko Abraham, na ikaw ay may takot sa Diyos, sabagat nakita ko na hindi mo ipinagkait sa akin maging ang iyong anak. Alright? Dahil dito, ang sabi ng Lord, that in blessing, I will bless thee. Amen, Christian? Amen? Amen? I will bless thee. And in multiplying, I will multiply thee. Alright? In verse number 18, makikita niyo rin po, na, yes, God's blessing, will never be attained without obedience. Doon ka unang susubukan ng Diyos, handa ka bang sumunod sa Kanya? Alright? And in verse 18, makikita niyo rin po, anong purpose ng magpapala? Bakit ang Diyos nagbibigay ng blessing? Para lamang ba sa iyo? Para lamang ba sa ikalimigaya mo? Para lamang ba makita ng ibang tao? Ano ang isang purpose ng blessing? Bakit binibigyan Diyos ng blessing ang kanyang mga anak? Anong purpose? To be what? To be a blessing. Alright? The purpose of God's blessing is what? Nakalakas? To be a blessing. Maging pagkapala ka rin. Alright? You see? Kaya nga, ano ang pinakamalapit sa iyong puso? Of course, most of the time, madali natin malaman. Madalas sa buhay ng mga tao, ano ang pinakamalapit sa puso mo? Ano ang pinaka-dear sa most of the time, pera. Paliwanag ba? Maraming nakakasira sa pera. Maraming naglisod sa pera. Tama ba ako? Kaya maraming pastor, bago magpisto ko sa pera, humihingi muna ng permiso, nagpapaalam pa. Pero kung tutusin tayo, pakilang taon na po tayo? 31. Nagtitisod ka pa ba? Nasusya ka pa ba? Pag nag-uusapang ibig, hindi sana. Alam mo ibig ulit? Hindi sana. Alright? Will God meet the needs of those who give para sa Panginoon? Yes. We must consider Abraham. Pinagpala sila ng Diyos. Amen? Sapagat handa niyang ihandog ang kanyang anak nung hingin ng Panginoon. Alright? At anong purpose ng blessing? Para lamang ba kay Abraham? No, anong purpose? Upang maging pagkapala din siya naman. Alright? Kaya yes, God will bless His people. Kaya i-bless ng Diyos sa mga tao niya. Anong kailangan lang? Obedience. Matuto ka lang sumunod ng walang tanong sa Diyos. Amen? Amen? At anong purpose ng blessing? Para maging pagkapala ka din naman sa iba. Now, ngayon, kanino tayo maging blessing? Para kanino? Of course, number 1, sa church ng Panginoon. Amen, isa? Sa church ng Panginoon. Okay. Secondly, so number 1, consider Abraham. Number 2, 1 Samuel chapter 1, verse 7 to 11. Hindi ko makikita po itong si Hannah. Alright? Si
si Hannah ay hindi nagkakaanak. At dahil dito, inaalipusta siya, inaapi-api siya, no, nung isa sa asawa nitong si Elkanah. In 1 Samuel chapter 1, verse number 7 to 11. No? At dahil sa kanyang kalatayuan, no, di ay sabihin, binubuli siya. No? Nung isa sa kasama niya sa bahay, sa pangkula siya na. Alright? And then chapter 1, verse number 7. Number 7. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. Malungkot siya sapagkat hindi nakakaanak. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? And then in verse number 10 to number 11, doon sa tabernakulo ng Diyos, no? Nagpunta ditong nando si Hannah at siya po'y nanalangin sa Diyos ng buong ninas. Alright, so this verse number 11. Ano yung kanyang prayer? Verse 11, tayo nga lahat. And she bowed her brow. Alright, nagkaroon siya ng panata o pangako sa Diyos. Ang sabi, Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid. Baka naman? Alright. See? Nag-pray siya, Panginoon, bigyan mo ako ng isang anak na lalaki. Ano niya? Ano yung kanyang prayer, Lord? Bigyan mo ako ng isang anak na lalaki. Then I will give him unto the Lord all the days of his life. You see, yun ang kanyang prayer. No? Yun ang kanyang panalangin. Bigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki. No? Now, listen, ibig ko makinig, no? Okay. Siya nag-pray ng isang anak na lalaki, no? Hindi para kung sa anumang kadahilanan. Hindi sinabi na para may aakay sa akin pag matanda na ako, para may mag-aalaga sa akin pag hindi ko na kaya ang sarili ko. Hindi. Humingi siya ng anak ng lalaki sa Diyos upang ibigay din sa Diyos kung ibibigay sa kanya. Nakatay mo? Amen niya siya? She want to give to God the most precious gift na kanyang maibibigay. Isang anak na lalaki. Alright? Now, verse 27 to 28, no? Sinagot, verse 19 to 20, I'm sorry. Sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. 19 to 20, sinagot ng Diyos yung kanyang prayer. Alright? Verse 20, tayo lahat. Number 20, tayo lahat. Wherefore, it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name what? Samuel. Samuel means heard by God. Saying, because I have asked him of the Lord. Sinagot ng Panginoon, sapagkat yung kanyang prayer is what? Tama ang motibo. Gusto niyang makapaghandog ng precious na maihandog para sa Diyos. Okay? Kaya nung dumating yung anak, nung siya nagkaanak, no, nakikinig sa akin, tinupad niya ang kanyang naging pangako. 27 to 28, tayo na po lahat? Alright. Dinala niya sa templo o sa tabernakulo, sa bahay-sambahan, yung kanyang anak na si Samuel. Verse 27, tayo lahat, 28, for this child, I prayed, and the Lord had given me my petition which I asked of Him. Okay niyo? Basta sa Tagalog. Dahil sa batang ito, ako'y nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hihilingi sa Kanya. 28, tayo lahat. Kaya aking, pakilabas, ipinagkakaloob na
naman sa Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya ay sumamba sa Panginoon. You see, Christian? Now, her education is rewarded. Maliwanag ba? Ayan, Christian? Oh, okay. At si Samuel ulit, no, naging isa sa pinakadakilang lalaki ng Panginoon. Si Propeta Samuel. Are you with it? Huh? Amen? Huh? In chapter 2, verse 21, yun niyo po. Will God meet the needs? Okay? Tutugunan nga ba ng Diyos ang pangailangan ng mga tao ni handang magkaloob na para sa Diyos? Yes. In chapter 2:21. Nakalakas ka to? Ready? Basa. And the Lord visited Hannah so that she conceived and bare nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae. Okay? Amen? At si Samuel na kanyang anak, again, is one of the greatest men of God sa lumang tipan. Amen, Krishna? Amen? Kaya nga, tayo sa Christian, no? Huwag tayong magdalawang isip. Di ba na ba? Amen? Nang pagsunod sa Panginoon. Huwag tayong magdalawang isip na maghandog anuman ang ating naipangako sa Kanya. Amen? Huwag tayong magdalawang isip na mag-dedicate ng ating sarili. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, ma'am. Amen? Sa pagkakas ng Diyos, marunong tumupad sa Kanyang mga pangako. Amen, Krista? Parang Diyos ay hindi ko para kalimutan ang lahat ng ginagawa natin na para sa Kanya. Amen, Krista? Tinugunan niya yung pagsunod ni Abraham. At tinugunan din niya yung pagsunod at delegasyon nitong si Hannah. Alright? Bakit itong bagay? 1 Kings chapter 17. In the book of 1 Kings chapter 17, merong matinding taggutom sa Israel. Halos walang makain ng mga tao. Namamatay ang mga hayop. Walang tumutubong halaman. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? Ito yung resulta ng pagsuway ng Israel at resulta ng kasamaan ng hari nila na si Ahab. Alright? Dahil dito, isinuko ng Diyos yung kanyang propetang si Elijah to proclaim the justice of God dito sa bansang ito na Israel. Alright? In 1 Kings chapter 17, dumating ang time na wala nang uwak na nagdadala ng pagkain kay Elijah. Dumating ang time na yung batis na kanyang inuman na tuyok na rin sa tindi ng tagtuyok. Amen? In 1 Kings chapter 17, verse number 9, okay, sabi niyo, okay, Elijah, arise. Magtungo ka ng Sarepta. At inutusan ko yung isang babaeng balo doon, isang dukha na babaeng balo na siyang magpapakain sa iyo. Verse 17, tingin po. Nandiyo na kayo? Alright, okay. Verse chapter 17 and 9. Arise, get thee to Sarepta, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded Aras, a widow woman, there to sustain thee. Now, let me remind you, Christian, mayroong matinding tagtuyok sa Israel. Amen, Christian? Wala silang makain. No? Walang nabubuhay na panangin. Maging mga tubig ay natutuyok. At itong babae ito na dukha, alright, matanda, widow, ang siya pa inatasan ng Diyos para mag-aruga at magpakain kay Elijah. Nakikinig ka sa akin? Now, ilagay natin ang ating sarili sa poor widow na ito. Amen? Amen? Siya at ang kanyang anak na bata ay dumadanas din
ng gutom. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Dumadalo din ng gutom. Alright? Okay? Kakarampot na lang yung pagkain nila. Naliwanag ba? Ayun, kakarampot na rin. Isang dakot na halina, nakikinig ka sa akin? At kaunting patak na lang ng mantika ang natitira sa kanila. Para sabi niya, ito na lang mga aming lulutuin at pag nakain namin ito, wala nang kasunod, maghihintay na lang kaming mamatay na gutom. Alright? Then, dumating pa sa buhay nila itong pastor na ito na kailangan ding pakainin. Nakikinig ba sa akin? Ha? Okay. Can you imagine that? Para bang sa Pilipinas din, mahal ang fuel, mahal ang bilihin. Amen? Amen? Okay. Mahal din ang bigas. Tapos sabihin pa ng pastor, magkaroon ka ng commitment. Nagiging ka sa akin? At kailangan natin ng 700,000 para sa ating anniversary. At ang ating anniversary, doon natin isa-celebrate sa bae. Amen ka siya? Alam mo ba? Sasabihin pa ng pastor, okay, at maghanda kayo at sa 11 ng umaga, no? Okay, kailangan may dala tayong, ano dala? Kanya-kanya mo ng baon. Tama ba? Sabi ko? Kanya-kanya mo ng baon. Alright? At walang magbabaon ng daing tsaka ng gulunggong. Parang gano'n, di ba? Kaya? So, sabi nito, ang mahal ng fuel. Wala ka namang kotse. Hindi problema yung fuel, wala ka namang kotse. Okay. Wala kang e-bike mo. Pag ginagawa meron bang kailangan ba din ng e-bike? Parang ganito rin. Alright? But notice verse number number 10. Number 10. So si Elijah, he obeyed God. At siya nagtungo ng Sarephat. At pagdating ng Sarephat, verse number 10, naroon na itong widow nito na mumulot na lamang ng patpat. At sabi ni Elijah, okay, well, ma'am, I pray thee, dalahan mo ako ng tubig na mainom. Ganito ba yun? Verse 11, at habang papaalis yung purito upang ikuha ng tubig itong si Elijah, sabi niya, sandali lang muna, bago ko umalis, nakikiusap ko, dalhan mo din ako ng tinapay. Nakati ba yan? Dalhan mo din ako ng tinapay. Anong sagot ng purito? Verse number 12, pakalakas. Okay, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, wala akong tinapay na maibibigay, kundi isang dakot na lamang ng harina, at ilang patat na lamang ng mantika. At narito, namumulot ng patpat, upang makapagluto ako at ang aking anak at kami makakain at maghintay na lamang ng kamatayan. Nakita ba yan? Yung kanilang pagdurusa, yung kanilang paghihirap, yung kanilang kawalan, kakapusan. Maliwanag ba? At narito pa yung pastor, humihingi ng tubig, humihingi pa ng tinapay. Tama ba ako? Ito si Elijah. Sino si Elijah? Isang man of God. Who is Elijah? Siya minister ng Diyos. Amen? Na may dala ng mensahe ng Diyos para sa mga tao nito. Okay. Now, verse number 13. Verse number 13. And Elijah said to her, what? Fear not. Huwag kang matakot. Go! And what? Do. You see? Fear not. Go and do. Sabi niya sa member natin sa lupa.
minsan sa akin, Pastor, pray po, pray po. Pag-pray niyo po, sigat to, kayo nag-aalala. Dahil sa giyera nga doon sa Middle East. Ano ko, kapatid? Please, read Philippians 4:6. Sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing. Ang sabihin, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Be careful for nothing. Yung nothing, ito yung mga ikinababalisa mong kadami-daming bagay. Sa mata ng Diyos, lahat ng worry may what? Nothing. Be careful for what? Nothing. Ano yung nothing? Nothing. Yun yung lahat mong ikinababalisa. Marami yun, tama? Pero sa Diyos yun yung what? Nothing. Bagkus what? By prayer. Okay? Huwag kang matakot, manalangin ka. Ipanalangin mo lahat ng ikinabalisa mo. Amen, kasi? Amen? Amen? At ano man ang ipinapagawa ng Diyos, anong dapat? Go and do! Balikan niyo ba ito nata? You see? Okay, listen to that. Nung dumating si Elijah sa buhay nila, nakikinig ka sa akin? Nung dumating si Elijah sa buhay nila, anong sitwasyon nila? Anong sitwasyon nila? Naghihirap, kakalunti na lang ang pagkain at maghihintay na lamang sila ng kamatayan. Nakikinig kayo? Nung dumating ang mga God, naghihintay na lamang sila ng kamatayan. Okay? Pero sa mga God, go and do! Gawin mo! Yung pinapagawa ko sa'yo. Alright? Go and do! As thou was said, but make me thereof a little cake. Sunod. A little cake. Ginahita ko din yun eh. Ay ko, sobra naman doon sa Elijah. Mas na kumakain eh. Gawin yung pinapagawa ko sa'yo at unahin mo muna ako. Ang ito ba yan? Ginahita ko, gumamit pa siya ng first eh. Kakainin na lamang nila. Ako muna. Bago kayo. Ito na? Okay. At sinabi ni Elijah sa kanya, huwag kang matakot. Yumaong ka. Gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Sabi nga, bakit munting? Baka maliit lang yung kanyang bibig. At ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Alright? Okay. First, and bring it unto me, and after 40 and son. Verse 40 tayo po lahat. For thus saith the Lord God of Israel, the bar of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fade until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Ito mo? Amen? Alright. Sa Tagalog, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang lalagyan ng harina ay hindi makukulang. Ang banga ng lahis ay hindi mabawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Amen? Amen, kisa? Verse 15-16 na lahat. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat, paglakas, many days. Kita mo? Amen? Alright. Number 16. Hindi na ubos. Kumain pa sila ng maraming araw. Yung dapat isang kain lang. Hindi na ubos yung pagkain nila. Nakikinig sa akin? At ang gusin ng harina, hindi na kulangan, o ang banga ng laris, hindi na bawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang salita sa pamamagitan ni Eli. At kumain pa sila ng maraming araw. Nabuhay pa sila ng matagal. Nakikinig sa atin? Bakit? Sabagat natutuhan nila. Maliwanag ba? Amen? Na maghandong para sa gawain ng Panginoon. Will God meet the needs? Okay. Will God meet the needs ng mga tao niya na naghahandog na para sa siya? Yes. Consider Abraham, amen? And consider Hannah, and consider the poor widow of
saripa. Amen, Christian? Amen? Kaya nga, kung tayo lang, no, ay magsasubmit, no, ng ating mga sarili sa Lord, and faithfully, susuportahan ng kanyang gawain at ang kanyang mga magagawa, the Bible says, God will take care of us. Amen? At tinanong ko siya, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Hannah, ang Diyos ng Sarepag humala ito, ay siya rin Diyos natin magpahanggang sa niya. Now, sabi ko, hindi ako magbabanggit ng mga tao na nabubuhay pa ngayon na kilala ninyo. Siguro, mabanggit talaga ng mga buhay pa pero hindi nyo kilala. No? At ano padalas ka naman binabanggit ito. Nung ako'y nag-aaral pa sa Bible School, talagang, siguro, kaya mo sabihin na poor ako noon talaga. No? Pero may dalawang tao na napakabuti sa akin na talagang sinuportahan ako, tinulungan ako, si Brother Juno Puebo at si Stanley Ramos. Hindi ko sila kilala, pero kilala ko at kilala ng misis ko. Okay? Itong dalawang ito, no, talagang hindi ako pinabayaan. Okay? Si Juno Puebo, naging CPA, no? Okay? Naging American citizen. Ngayon, may bago sila sa Lipa. Pero yung kanyang trabaho sa Amerika pa rin. Isa madalas, kailangan niya magpunta doon sapagkat meron siyang inaalagaan ng mga company church doon. Isa ni Ramos, retired Navy, no? Until now, nasa gawain ng Diyos at pinagpapala ng Panginoon. And God meet the needs of those who give. Para sa gawain ng Diyos, yes. Amen? Amen? God is not unrighteous to forget the work and labor ng kanyang mga tao. Amen, Krista? Amen? Kaya huwag tayong magkalong-isip. Okay? Pag nakikita natin na may mga magagawa ng Diyos na nangangailangan, tulungan natin. Amen? Nakikita natin na may pangailangan ng church, huwag tayong magkalong-isip. Supportahan natin. Gibigin natin ng kaya natin mabibigay. Amen? Ang Diyos ay hindi liko at hindi nakakalimot. In Luke chapter 5, tumayin po ako, Luke chapter 5. Okay, Luke chapter 5. Okay, verse number 1 to number 3. Diyan kayo? Luke 5, 1 to 3. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Alright? Ang ating Panginoon sa Kristo. Ano po? And saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their net. And Jesus, ano yan? Number 3, and Jesus, and he entered, okay, into one of the ship. Ano yan? Now, sino ang may-ari ng bangka? Sino may-ari? Sino Simon? Si Simon Peter. At lumulan si Jesus sa isa sa mga daong na kay Simon Pedro. Kita niyo po yan? At sabi niya kay Peter, ipinamamali ko sa iyo, ilayo mo ng kaunti sa lupa yung baka mo. At siya'y naupo at nagturo sa mga kalamihan buhat sa daong ng pag-aari ni Peter. Di ba namin kasi? Ginawa ng parang pulpit. Rinig ka sa akin? Tama? Yung daong. Ginawa niya. Sa pagpata siya doon, dito siya tumayo. Para kita yung lahat ng mga tao. And then he preached the word of God mula doon sa bangka ni Peter. Di ba namin kasi? Nasunod niyo pa ako? Amen? No, ibig ko makinig ako dito. No? Ano ko
forget your portion and your time. Okay? Will God meet the needs? Tutugunan nga ba ng Diyos ang pangailangan ng mga taong nagpagamit sa Kanya, naghandog at nagsakripisyo alang-alang sa Kanya? Pangatlong bagay, consider that the God repaid Peter for the use of his boat. Ano po yan? Ibig makanya, ito, binayaran niya si Pedro sapagkat ipinagamit ni Pedro yung kanyang bangka sa Diyos. Alright? What is verse number 6? Verse number, nasa number 5 pa rin tayo? Tingnan niyo po. In verse number 4, matapos mag-preach ang Panginoon, gamit yung bangka ni Peter, sabi ng Panginoon kay Peter, verse 5, verse 4, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Anong sagot ni Peter? Pakalabas, verse number 5? Lord, buong magdamag, nagpagal kami. Wala kami, nakita po sa Tagalog, wala kaming nahuling anuman. Dapat ayon sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Verse number 6. Tayo lahat. And when he had done this, they enclosed a great multitude of fishes. At po, at sa dami ng isdang nahuli, napunit ang mga lambat. Amen? And verse number 7, kailangan pa niyong humingi ng tulong sa ibang mga isda para maiahon yung napakaraming isdang nahuli. Nakikinig ka sa akin? Will God meet the needs ng mga tao niya na nagpapagamit at sumusunod at sumusuport sa Kanya? Yes. Amen? Binayaran niya si Peter nang ipagamit ni Peter yung kanyang bangka. Are you with me? Amen? Now, of course, hindi tayo naglilingkod para bayaran. Paliwanag ba? Hindi tayo sumasanda para lamang i-bless. Kung ikaw yung ugali ng bless mo, ginagawa mo para maganda, mali ka, upahan ka. Amen? Ang ibig ko sabihin, hindi tayo para, hindi para maghanap ng kapalit sa ginagawa, but we must consider ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagpapala sa mga sumusunod sa Kanya. Amen, guys na? Matuto lang tayong sumunod. Amen? Matuto lang tayong maging tapat. Matuto lang tayong sumunod ano man ang ating pinangako sa Kanya. Amen? Huwag tayo magdalawang isa. Okay. John chapter 6. In John chapter 6, verse 1 to number 13, narito yung 5,000 tao. Na kung ilang araw, nasunod sa Panginoon upang makinig ng Kanyang mga salita. Alright? Okay. And then, sabi ng Lord dito kay Philip, no? Saan tayo kukuha ng tinapay upang mapakain ang mga taong ito? Nakatayin po yan? Nakatayin po? And John chapter 6, nakatayin po? Verse number 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? Ang sabi nito si Philip, Lord, 200 penny worth of bread is not enough para mapakain ang mga tao nito. In verse number 9, sabi nitong si Andrew, verse number 9, pakalakas nga, verse number 9,
there is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? Alright? 5,000 yung tao. Wala silang mabibiling tinapay. Sabi namin, Panginoon, may bata dito. Meron ditong bata na may dalang pakalakas. Anong dala ng bata? Pakalakas, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong maliliit na isda. Paliwanag ba yun? Amen? Alright. In verse number 10, sabi ng Lord, paupuin niyo yung mga tao. At sabi ng verse number 10, gaano karaming tao? Gaano karami? 5,000 tao. Alright? In verse number 11, yes, kinuha ng Panginoon yung pagkain ng bata. 5 pirasong tinapay at 2 pirasong maliliit na isda. Ano yung pinapit? Amen? At ito'y pinag-pray niya, pinagputol-putol, at kumain yung 5,000 tao. Sobra-sobra pa. Busog na busog sila. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? Amen, isa? And verse 12, number 13. Sabi ng Lord, ipunin nyo yung mga natirang tinapay. And verse 13, pakalakas, therefore, kaya kanilang tinipon, pakalakas Tagalog, kaya kanilang tinipon at napuno ang 12 basket ng pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumapis sa mga nagsikain. Arin ko yun? Amen? Ngayon, sa inyong palagay, sino ang mag-uuwi nung lumapis pang 12 basket ng tinapay? Sino mag-uuwi? Pakalakas. Pakalakas. Yung batang nagdigal. Is kaya, with God, meet the needs of those who give para sa kanyang ministry. Yes. Then, yes. Now, isang bagay hindi ko makita, no? Bakit sa binabi ng tao yun, yung bata pa ang ginamit ng Diyos? Alright? Huwag namin kakalimutan, no? Nothing the Lord does is by accident. Amen? Walang ginawa Diyos na by accident. Meron siyang gustong ipakita. Meron siyang gustong ituro sa atin para may umaga. Ano yung siya? Ginamit yung bata sa bakit yung bata malapit sa kanya. Ano yun niya? Amen? Ginamit yung bata sa bakit yung bata willing. Willing siya ibigay lahat na meron siya na para sa Panginoon. Amen? Hindi siya naging selfish. Amen? Amen? Hindi siya naging selfish. Hindi siya naging makasarili. Okay? At marami doon sa 5,000 yun, interesado sa kanyang baon. Nakikinig kayo? Pero ang bata nito, natutunan ng ibigay sa tama na dapat mabigyan kung ano meron siya. Isip siya, huwag niyong kalimutan, sa buhay mo at sa lahat mong tinatangkilik, bagay sa sarili mo, may mga taong interesado. Ako niyo pa ako? Yung buhay mo at anong meron ka, may mga taong interesadong kunin sa iyo. Di ba namin? Sa Christian, matuto tayo na kung ano meron tayo, ibigay natin sa tamang person. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya niyang paramihin yan. Alright? Kaya will God meet the needs of those who give para sa kanya? Yes. Ang mali ko, remember, in the book of Joshua, chapter 2, malapit na sila sa promised land. At kailangan nilang magapi yung Jericho na isang makapangyarihan na bayan. Si
Joshua ay nagsubok ng dalawang spy upang ispiyahan yung Jericho. Remember that? Amen? Amen? At yung dalawang spy nagtungo sa bahay ng isang prostitute na nagngangalang, ano pa ka ng babae? Nagngangalang what? Rahab. Remember that? Rahab. Now, si Rahab, listen careful, ay hindi Israelita. Okay? Siya'y kabilang sa mga tao na ibig na lipulin sa pagtalagang masasama. Pero si Rahab, kinupkup niya yung dalawang espiyang pinadala ni Joshua. Remember that? Amen? At nung gumagabi na, dumating yung king ng Jericho kasama ang maraming sundal sa ni Rahab, ilabas mo yung dalawang espiya. Napalitan namin natin daw. No, remember that? Pinurotektahan ni Rahab yung dalawang espiya. Itinago na hindi niya binigay sa masasama. Alam ko yun. Amen? Dahil dito, nangako yung dalawa. Rahab, itong scarlet na ito, na binigyan na namin pababa, itali mo yan sa bintana. Pagdating ng judgment, lahat ng mahal mo sa buhay, papasokin mo dyan. Nangako ako, kami, hindi silang mamatay. Remember that? Hinatulan ng Diyos ang Jericho, patubos ng lahat, pero walang nagalaw man lang isa man sa nasa bahay ni Rahab. You follow me? Amen? Amen? Amen, isa? Now, yung palang isa sa sundalo na pangasawa ni Rahab. You follow me? Amen? At isa sa naging anak ni Rahab at itong sundalo ay Obed. Ano? Yes, so, I see Boaz. Alright? Okay? Na naging asawa ni Ruth. At naging anak nila si Jesse. At naging anak ni Jesse si King David. Yung paano ko siya? Amen? Na naging napakamakapangyarihang hari ng Israel. Yan isa. Will God meet the needs? Will God meet the needs ng mga tao niya na naghahandog, nagdadedicate para sa kanya? Yes. Tapat ang Diyos. Amen? Hindi siya biko. Para kalimutan niya lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak at sumusunod sa kanya. Kaya nga, ano kailangan lang? Matuto tayo sumunod, matuto tayo magtapat, at itaguyod natin ang gawa ito ng Panginoon. Amen. Panginoon ng Diyos, salamat po sa iyo. Sa iyong katapatan, salamat po sa iyo, Lord, na iyo pong tinutugunan ang pangailangan